Preparing to live stream on Facebook. Setting up your meeting for Facebook Live. Okay, we are now live at Insight Edge Learning Center Facebook page. Yan. Thank you po for coming. Good evening po sa bawat isa. Yan. In about 3 minutes ay mag-start na tayo. But first things first, na. First things first, may announcement si Ma'am Sally, Sir Alvin, yan, nakapost din ito sa mga GC at sa ating Insight Edge Learning Center Facebook page. Itatry kong share sa screen. Yan. Okay. Yan. So, meron talagang mga gustong pagkakitaan pa ang tickmill, ang forex trading by different approach na hindi tickmill. Yung kay Ma'am Sally na mission and vision. Ayan. So, pinag-iingat po ang bawat isa. May mga gumagamit po ng pangalan ng tickmill at ang front talaga nila ay mag-deposit kayo, then i-assure nila or i-guarantee nila na kikita kayo dispatch. Ayan. Ang tickmill po, ang official tickmill community, si Ma'am Sally, ay hindi ito pinapayagan. Hindi ganito ang approach natin sa forex trading. Ang forex trading ay tinuturo natin kung paano gawin ito. Aral muna bago kayo maglagay na gamitin ang inyong hard-earned savings, no? At hindi kayo i-entice o papakitaan ng mga guarantee na kikita kayo sa forex trading. Pagka may mga lumalapit sa inyo na ganun ang approach, siguradong kikita kayo, dodoblehin ko, or kahit nasabihin mo lang, guarantee ko 10% ang iyong ipapahiram sa akin. Ako na lang ang magti-trade sa'yo or for whatever scheme, no? Hindi yon, mali yon, no? Hindi natin tinotolerate yung ganun. Kasi ang forex trading ay walang nakakasigurado, no? Kahit ang pinakamagaling na trader na ay posibleng magkamali sa trade niya. Ayan. Kaya hindi mo magagaranti, no? Hindi mo pwedeng i-guarantee ang iyong ah, pag profit sa bawat trade. Ayun. Meron lamang tayong, base sa ating mga napag-aralan, meron tayong certain degree of confidence na yung analysis natin, yung ating mga nakikita na galaw ng mga prices based sa candle, yon, sa pagbabasa natin ng chart, yun ay through the years, no? Through the many times na binasa natin, pinagmasda natin ang galawan ng market, ay nagkakaroon tayo ng a certain level of certainty, yung kasiguraduhan sa na ganun na posibleng ganun ang puntahan. But lagi nating sinasabi, we trade at our own risk, no? Kahit na yung nagsasabi na dito tayo mag-entry, dito tayo exit, yan ay laging may caveat, no? Trade at your own risk.
Yun ang kumbaga, dapat, nararapat na sabihin. Huwag tayong magbibigay ng false hope, no? Mga maling pag-asa na napakadali ng trading. Madali, madaling mag-open ng position. Madaling mag-deposit, madaling mag-open ng position, madaling i-exit ang position. Simple lang, marunong ka lang gumamit ng MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView. Yan, kasi ang Tickmill ay nasa TradingView na rin. Pwede ka na mag-trade using your Tickmill account, trading account sa TradingView. Pwede ka rin na via web, no? May Tickmill client na tinatawag na pang-apat na trading account, no? Iba-ibang trading accounts. So meron na tayong apat na selection. Madali lang gamitin ng mga 'yon, no? At matatry mo 'yon sa demo account, no? Matatry mo 'yon sa demo account kung paano kadali, kabilis. Ayan. Pero yung i-guarantee mo na paldo-paldo ka every trade mo, mali 'yon. No? Hindi tama 'yon. Hindi tama 'yon. So ingat lang tayo. Ingat lang tayo at i-spread natin ang tamang approach sa forex trading business na ito, no? Kung kayo ay may ma-encounter, gagamitin ang Tickmill o any other broker. But dahil nga Tickmill ang ating preferred broker, reliable forex trading broker, pinoprotektahan natin ang ating partner, no? Partner natin sa business na huwag magamit sa maling kaisipan, no? Maling approach. Kasi masisira. Part ng business natin masisira. Ayan. Hindi natin alam kung ano ang, ang mind behind ng ganitong approach ng tao na to. Ayan. Pero ingat lang, no? Ingat lang. Kasi nagbibigay siya ng false hope, no? Okay. At i-self-check or i-check natin din ang isa't isa sa community, no? Kailangan ay hindi maggaling sa atin yung pagbibigay ng mga certain level of assurances na in terms of return on investment or ROI. Yan, wala. We always trade at our own risk. And similarly, hindi tayo pwedeng magsisihan na si ganun kasi ito yung sinabi niya, trade daw kami dito. Ah, hindi naman siya ang nag-open ng position, hindi naman siya ang nag-analyze for you, no? Or baka hindi mo rin in-analyze, basta ka na lang nagtiwala at nag-enter ka ng position. Ayan. Ang sabi nga natin, do your due diligence. Gawin natin yung part natin. Kasi wag nating iasa sa iba. Even, yun, yung last time na training natin, webinar, even automated trading, napakaganda ng advantage sa automated trading. Less time, less effort for you, less emotion, no, attached dun sa kada trade. Ayan. So maraming advantages over manual trading. Pero binigyan natin ng caution ang bawat isa last webinar. Make sure pa rin na do your homework, test. Yun, may strategy tester ang MetaTrader 4, MetaTrader 5. I-run mo yung robot dun sa tester na yon. Dapat i-allow ka nung nagbebenta sa'yo, nang bibilhan mo ng robot na yon na matest mo rin, mapatunayan mo sa sarili mo yung ano niya, performance niya based on historical data. 6 months, 1 year, 5 years, 10 years, no? Kung gaano kalaki ang worth of data mo. Ayun, ay mapatunayan mo yourself gamit ang machine mo
na nag-perform nga siya, kumita yung robot na yun. So, siguro yun lang ang simula ng ating webinar. Caution lang kasi ngayon lang ngayon lang ulito na naka-encounter na ginagamit at merong mga ganong approaches sa pag-invite or paghahanap ng mga potential clients, no? Potential clients. Napaka-stricto nga ni Tickmill sa registration, no? Client registration. Yan, tinatawagan pa ni Ma'am Kathleen, maraming maraming documents na sinasubmit, mahaba yung proseso. Ayan, although kaya mong gawin yon in one day, in one sitting, pero maraming check and balance. Yan, bine-verify yung email address, bine-verify yung mobile number. Yan, ganun ka stricto. Ang maganda sa Tickmill, bine-verify muna yung nagre-register bago siya trade, bago i-open yung client area, no? Sa ibang broker, ang ginagawa nila, i-open agad nila yung client area, makaka-access agad yung potential client. I-allow na mag-deposit, i-allow na mag-trade ng live, no? Live money, live account. Ayun, pagka kumita na, saka lang hihingan ng mga information. Alam mo yun? Na doon nagkakaroon ng pag kumbaga struggle, no? Ang daming hihingin na documents. Ganun pala sila. Ayun, hanggang sa hindi mo na magsawa ka na dun sa registration pa lang nila pinahihirapan ka. Ayun. So si Tickmill, kabaliktaran, no? Kinikilala mo na totoong tao yung nagre-register. Once na na-submit ang mga documents, na-verify ang mga accounts, email, cellphone number, saka lang makakapag-access sa kanilang system. So, kung titingnan mo, ang system ni Tickmill, walang basura na user. Kasi sala, no? Nasala na doon. Hindi makakapasok ang ano lang, yung gusto lang mang scam, no? Kasi kailangan totoong tao. Totoo ang purpose mo ay mag-trade, mag-build ng business sa Forex bago ka bigyan ng access sa system ni Tickmill. Yan. So walang basura dun sa client base, database ni Tickmill. Yan. Sa ibang broker, yan, kahit sino na lang. Pwede lang mag-login tapos magka-account then later on, iwan na nila yung account nila doon. Ayan. Okay, so ngayong gabi, ang ang pagfo-focusa natin ay ano ba? Share uli ako ng isang screen. Yun. Bali, once a month kasi, as much possible ay na i-introduce or na i-reintroduce natin yung ating 15-minute chart trading strategy. Ayun. So itong 15-minute chart trading strategy ay isang trading strategy na ini-offer natin for beginners. Since last year ay nag-package tayo ng training, 4-week training basically. Yung first week is ini-introduce natin ang Forex. Second session or second week, ini-introduce natin ang Forex broker, Tickmill, our reliable partner sa Forex trading business. Then yung third week, third session, ni-introduce natin ang MetaTrader 4, yung ating software tool to execute our Forex trades. Yung MetaTrader 4, doon tayo nagbabasa ng chart, doon natin inaga-analyze ng market,
ng prices, saan pupunta ang price para makapag-open tayo ng position doon sa direction ng price at magkaroon tayo ng mag-earn ng profit. Ayun. So, inaral natin yung MetaTrader 4. Bakit MetaTrader 4? Kasi yung mga pinoprogram natin na mga tools, indicators, technical indicators ay sa MetaTrader 4 coding, programming ginagawa. Ayun. Kaya MetaTrader 4 tayo. Yung mga naka MetaTrader 5, hanggang ngayon nag-aantay pa sila ng ma-translate sa MetaTrader 5 yung mga tools natin. So far, ay naging naging stable na, no? Stable na yung ating isa sa ating pinaka basis to open a trade. Mag-open ka man ng buy or sell, no? By the way, meron tayong specific group for the 50-minute chart trading strategy. Ito yung facebook.com/groups/15mcts. Yan. So basically dyan pinag-uusapan yung mga trades na ginawa sa using 15 MCTS. At ang pinaka-stable ay itong volatility bands. Na, yung ating volatility bands. Ang volatility bands natin ay nagpapalit ng kulay to indicate a transition in trend. Yan. So kaya siya ITP-TF, yung TF doon ay trend following. So ang ating 15 MCTS ay trend following ang category niya. Pag sinabi mong trend following, una, ma-convince ka na meron ng trend. Yon, para sundan mo na lang yung trend na yon. Okay. We are adapting or we are using the mantra, the trend is your friend. Madaling mag-trade along the trend. Hindi mahirap, walang struggle. Napaka no, yung flow ng profit ay sumusunod lang sa trend. Okay? So with that, ang objective natin basically is malaman kailan nagpapalit ng trend. Bakit kailangan malaman mo kung kailan nagpapalit ng trend? Para makasabay ka at the initial stages, initial candles nung trend na yon. Okay, and nilalagay natin yun o nagpo-focus tayo dun sa 15-minute chart na view. Bakit 15-minute chart? Kasi nga limited lang yung ating time to trade. Sa yon. Gusto natin in about 2 hours, 3 hours na magpo-focus tayo sa market. Yun may time tayo. At within that 3 hours ay nandun yung trend na-identify mo na yung change in trend. Then maximize mo yung kumbaga swing na yon ng trend at may profit ka. At itong volatility bands natin ay nakakatulong, no? So, kailan tayo nagbabay or nagsisell? Yan. So, yung sell signal. Yung sell signal ng ating volatility bands ay composed of two or three criteria. Two criteria. Una, dapat nakakita na tayo nung coral middle line ng volatility band. Coral colored middle line. Then, may bearish candle na nag-close below. Yan, below the coral middle line. Yun. Yun ang ating potential sell scenario. Pag nakakita ka niyan, then
prepare to enter a position or to open, prepare to open a position. So, paano ka ngayon mag-o-open? Saan ka pupwesto? Yun ang tanong. Yun ang second part ng rules. Look left and locate turning points. Tingin sa kaliwa, hanap kung saan nagkaroon ng turning points ang mga candles. Yan. So sa case na to, no, sa case na to, dito nangyari ang mga turning points. Kaya mamarkahan mo yan with a rectangle or with a line. Yan. Taking note na ang ginagawa natin, naglalagay tayo ng vertical line, no? Vertical line to. Bakit nilalagyan natin ng vertical line? Yung ating candle na kung saan na-satisfy yung signal, sell signal, no? Yun. Nilalagyan natin ng vertical line. Para lang matandaan natin, no? Na doon tayo, yun ang na-identify natin. Doon nagsimula yung trend. In this case, this is a downtrend, no? Doon magsisimula yung downtrend. And as we can see, no? Kung naglagay ka dito ng sell stop kasi nandito pa yung value, no? Nandito pa yung value no, dito nag-close, dito nag-close. So dahil ito ang turning points, no? Dito sell stop, dito ay dahil nasa taas siya nung current price that time, dito ay sell limit. Sell pa rin kasi ang ine-expect natin ay bababa siya. Bakit bababa? Gawa nga nung coral middle line. Bearish yan eh. Nag-shift na into bearish. So dito ay sell stop. Bakit sell stop? Kasi yung current price ay nasa taas pa. Yun. So nasa taas pa, ine-expect natin, pag baba niyan, yun, parang bus stop. Pag daan ng bus, sakay tayo sa bus, dire-diretso kung hanggang saan siya bumaba. Ayan. So in a matter of, ilan to? 1, 2, 3 hours. No? In a matter of 3 hours. Sabi nga, tapos na ang trade mo for that day. And malaki-laki yan. Siguro mga nasa 100, 200 yan. 200 pips kung ito ay, ano to eh, chart to ng gold. Okay? So malinaw, yun ang ating sell approach, sell rules sa using 50-minute chart trading strategy volatility band. Okay? So, ang buy naman, yan. So, ang buy ay reverse lang. Pagka may nakita kang kulay puti, yun, dito, of course, hindi mo pa, nung maganap to, wala pa tong mga candles na to. Okay? Ang rule natin, pag may nakita kang bullish candle na nag-close above, no? Above the white middle line ng volatility band. White. So yun. So na-satisfy. Kaya dito ka nagsimulang mag-analyze. At ang bias mo is buy. Malinaw? Yan. So ang next mo is find your entry. Saan ka mag-enter? Tingin sa kaliwa, nasaan ang mga turning points? Yun. So ito, turning points kasi umangat, bumaba. Ito, turning point kasi umangat, bumaba. Turning point, oh, bumaba, umangat, bumaba, umangat, baba, angat, baba, angat. Yan. So kaya ito yung na-identify mo na levels. So dito, dahil nasa baba siya nung, ito ang current price eh, no? Ito ang current price. Dahil nasa baba siya, ano siya? Buy limit. Yan. Pwede kang maglagay ng order diyan. Buy limit. Kung ikaw ay naglagay, tinamaan yon nung bumagsak siya dito. Ang next mo is, dahil nasa taas yung close price, buy limit din ang ilalagay mo dito. Yan. Buy limit din. Or, anytime, buy ka ng buy. Yan. So, yun ang rules, no? Yun ang rules.
Ang nangyari nga lang dito, medyo anong nangyari? Yon. Kung nag-buy ka dito, itong haba nito, yan ang yung drawdown. No? May drawdown. Again, walang perfect na system. But at least, no, you have uh, a good strategy. Yan. Ang next na entry mo na, kung based dito, no, ang next na entry mo is dito. Ayan, dito na siya. Apply dun sa rules. Kasi ito ay bullish candle above, closed above white middle line. Ayun. So kung ito ang dito ka nag-entry, ito yung inabot mo, ang ganda, walang balikan, no? Walang balikan. Okay? Walang balikan. Same look left, no? O, kung nag-look left ka, kung ito yung ano, nakita mo na, nag-look left ka, dito ang iyong entry. Bakit? Ayan yung turning point eh. Yan na yung entry mo. Hindi na ito. No? Hindi na ito. Kasi lampas na yan eh. Malayo na. May bago na siyang ginawang ah, res- mga reversals or rejections. So tama-tama, nakasabay ka. No? Buy stop, no? Buy stop. Ang iyo namang baba na turning point ay ito. 'Yon. Yan. Kung bababa pa siya diyan, may buy limit ka diyan, makakasabay ka. Okay? Yan. So different cases. 'Yon. So yun ang ating sell and buy rules based on the 15 MCTS using only one indicator, yung ating ITP TF Hero Volatility Bands. Yan, kung wala pa kayong copy nun, just send an email sa itp.tickmill@gmail.com para ma-send sa inyo. Now, ang sinasabi natin lagi, ang indicators, technical indicators like these volatility bands, second eye mo siya, pangalawang mata. Or sabihin nating tool nga, tool. It's your tool to sense the market, the direction, saan pupunta ang direction ng prices. Ayun. At may mathematical foundation sila, may formula, may usage, yon yung katulad ng rules na ginawa natin. At kumbaga, yun at yun ang lagi nilang gagawin. Every time meron silang price data na available. Ano, reliable sila na magbigay sa iyo ng yan, yung mga dots na yan. Ito, itong volatility band, no? Yan, white coral, yan. Bibigay niya yan. Depende sa price, no? Sa mga price na meron. At yun ay behavior ng any technical indicator. Ang nagkakatalo na lang sa una, ang mga technical indicators ay nagkakaiba-iba sa kanyang tinatawag na parameters. Yun. Parameters which is period. Ilang candles ang kinakailangan niya to compute itong volatility band middle line. Yun. Doon sila nagkakatalo. So dito, ang sinasuggest natin is 28 period or 28 candles. Yan. Ito na ngayon ang ating ginagamit. Kasi ni-streamline natin, no? Bakit nagsimula yan sa iba't iba, no? Kung nasundan nyo ang progression ng 15-minute chart, iba-iba yan. But ngayon, ito yung ating ginagamit kasi yun nga, mag-i-introduce tayo ng isa pang additional, later on, makikita natin, additional tool sa ating 15-minute chart trading strategy to help us out sa pag-refine ng entry points, no? Pag-refine ng entry points. Dito, no, yung sell natin dito tsaka yung buy natin dito is okay, pero ito yung medyo, 'di ba? Medyo sa palagay niyo sasabihin niyo, sablay ito, no? Kung nag-enter ka dito tapos bumagsak siyang ganon, ang laki ng ano diyan eh. Kung namali ka ng lot size, maliit ang account mo, pwedeng nasunog ka dito, no? Kasi biglang bumagsak. Yan. Pwede rin na baka may news kaya biglang bumagsak. So
maaaring hindi mo na napag-preparean yon. So, kung may news na paparating, huwag ka muna mag-open ng trade kahit na yan ay pasok dun sa rules ng dito. In this case is buy rules. Okay? So, sa parameter, unang nagkakatalo ang mga technical indicators. Ano pa ba yung isa? Nalimutan ko tuloy yung pangalawa. So, parameters, then yung pangalawa is more on sa interpretation. Yun. More on interpretation. Kasi iba't ibang ah, gumagamit ng indicators. Same set of indicators, pangalan, computation, same parameter. Iba naman yung kanyang interpret, paano niya ini-interpret or paano niya ginagawa ng rules. Ayan. Okay. So, 28 period na ang ating basis ngayon for ITP, TF, Hero Volatility Bands. Kaya naman, sinasabi natin na we can add one more additional um, indicator to help us decide, no? Ang suggestion nga ni Ma'am Sally is at least three, no? At least three ang gamitin para kung dalawa dun sa tatlo na yon ay magkapareho ng interpretation ng sinasabi, at least mas tataas ang confidence mo. Ayan. Okay. So ang isang idinadagdag natin ay itong 168 period na same volatility band. Ayan, 168 period. Bakit siya 168? Ito ay 28, no? 28 period. Ayan, 28 period. Si Jerry Morris, matagal-tagal na ay gumawa ng paper. Ayan, mahilig ako sa sa may basis talaga. Paper. Bakit? Kaya pinili ko yung 28 and 168. No? Gumawa ng paper siya. Yung title ng paper niya ay Trend of Trend. No, Trend of Trend. At ang isa sa kanyang in-emphasize doon is yung mga parameters mo, no? Yung parameters mo, uh, go by 3. No? By 3. Yung, yung pangatlo should be 6 times nung nauna. Yan. So ito yung first, no? 6 times of first. Yan. Ito yung sinuggest niya. Then yung gitna mo is half nung third. Yan. So ito yung third eh. So yan. Yan daw ang pinaka based sa kanyang analysis, no? Based sa kanyang analysis sa mga past data ay yan daw ang pinaka best na set of parameters. Kung gagawa ka ng combination of parameters, yan ang magandang gamitin. Pag nilagyan mo ng unang parameter, yung pangatlo ay i-magnify mo lang 6 times. Tapos yung panggitna ay 1/2 nung 6 times magnified. Yan. So in this case, no, kung ito ay 28, 28 times 6 ay tama ba? 168. Tama, no? 168. Kaya itong isa nating parameter ay 168 for volatility band. Volatility band din to. Iniba lang natin ang kulay. Siyempre, para hindi tayo malito sa original. No, ito yung ating original, yung 28 period. Okay. At the same time, ano ibig sabihin nun? At the same time, bakit
mataas ang parameter niya dahil kumbaga ito yung iyong higher time frame HTF. Higher time frame view. Yan. Kasi nga nasa ano tayo eh, M15, no? Nasa M15. Sa M15 view, M15 candles, hindi mo kita yung 1 hour, yung 4 hour chart, no? Pero paano mo makukuha yung sense nung dapat na volatility band doon sa higher time frame? Simple lang. Increase mo yung parameter nung volatility band. So kaya nung sinabi mo to na 168, this is a higher time frame view. And in effect, this is 6 times nga nung 6 times nitong ating original. No? Yung ginagawa, pinaglalagyan natin ng basis. Okay. So, kung gagamit ka ng 168 na volatility band at yan ay kulay or bullish. Yan, sabihin na natin bullish. This is bullish kasi. Yung kulay na yan, yung aqua. This is bullish. Ang bearish niyan ay kung hihingi kayo ng settings, ang bearish niyan ay yellow ang ginagamit ko. So ito ay bullish white sa 28 period. Ito naman ay bearish or, downtrend sa 28 period, yung ating coral. Yan. So in this case, no, in this case, kung ang pagbabasihan mo ay yung 168 na higher time frame view, as much possible, wag kang magsisell. Kasi nga, bullish ang higher time frame. Pag nag-sell ka, malamang mamali ka. Ayun. So, ang inaantay mo lang is mga bullish entries, which is dito. Ayan. Dito, mas malaki ang tendency na mas malaki ang kikitain mo. Which is, kung evidently, true. Kumita ka naman nga dito. No? Kumita ka naman dito. Definitely. Pero, tingnan natin, no? Ang laki ng tinakbo nito. Tama? Ayun. Yun yung idea behind. Yun yung idea behind. But, again, ano tayo eh. Kumbaga, kung anong makukuha natin at the time na, na nasa market tayo, kunin na natin. Ayun. Bakit ganon? Kasi nga, ang iniiwasan natin, una is, halimbawa, gold ito, this chart of gold, meron niyang swap kasi. Pag in-overnight mo yan, pinatagal mo, meron kang penalty ng ah, swap. No? Penalty ng swap. Although sasabihin mo, sa laki naman ng kinita ko, negligible. Okay lang yon kung yun ang katwiran mo. But yun ang isang dahilan kung bakit hindi tayo nag-overnight. No? But one consideration niya, kung sa tingin mo ay ma-overrun ng profits mo, yung swap, magiging negligible siya, then hold lang. No? Hold mo lang yung position. Okay? So yan. So meron na tayong dalawang indicators, no? Pangatlo. So mamimili tayo. Pangatlo. At ang pinili natin na pinakamalapit ay yung sinatawag nga nating dynamic entry. Yan. So itong dynamic entry, this is just ang pinaka-basic concept nito ay MACD. No? Moving average convergence divergence. Yun ang kumbaga base logic behind MACD. So, anong ibig sabihin nun? Every transition from positive to negative is a shift in trend. Every transition. Ito, yung transition na to is yung red, no? Red. Every transition, yung blue. Yan. Every transition is a change in trend and bias. Okay, kung yun ang magiging basihan mo, yan, dito ka si sell sa part na to. Yan, nung mag-transition yung green. Nung mag-transition yung magsisell ka. Kaya lang, sabi nga natin, MACD, may mga ano yan, lagging
na delay. Kasi ito, evidently, kung dito ka nag-sell, talo ka. Yan, dito, panalo ka pa eh. Dito, talo ka na. Yan. At doon mo nga masasabi na, hindi ko sinunod ko ito eh. Yan, oh, yung ating volatility band, higher time frame view. Bullish yan eh. So, tama na hindi na sana ako nag-sell. Kasi kung dito ka nag-buy, yan, dito ka nag-buy, kahit delayed ka, dahil sinunod mo ito, ang laki pa rin ng kinita mo. No? Hindi ka na, anong tawag dito? Na, nas, may term dun eh. Sino ba nakakapagsabi ng term na yan? Na sweeps, yun, na fake. Na fake ka dito eh. Bakit ka na fake? Kasi nga, Na fake out. fake out. Oh, yan. Bullish kasi yung isa mong indicator eh. Nag-sell ka. Ayun. Okay. So, ito yung dynamic entry natin. Ang pinaka-basic ano natin dito talaga is yung green. Yung transition from bright green to dark green. Yun. Yung dark green to bright green. Ayan. So, yun yung pinakababantay lang naman natin talaga dito eh. Yung red and blue, these are higher time frame view. Ayan. Medyo higher time frame view. Ayan. Ang settings natin dito na gagamitin, kung i-align natin kay Jerry Morris, is 9 period, yung settings, no? 9 period, uh, 28 and 56. Although hindi ito 6 times yung ano, 956, 9 times 6 is 54. Kaya lang kasi kinuha natin, mas pinrioritize natin yung 28 as half of this third part, ano, yung 28 para maging match dun sa 28 nito. Ayan. So yun ang matching nun. Okay? So yan na yung settings. 9, 6, and 58. Lagging din siya. So kung yan ang magiging basis natin, tingnan natin. Ayan. So dito yung cell, wala pang transition, no? Dito pa kasi yung transition eh. Nakailang candles pa, mga 3, 4. Pero ang binibigay sa atin is downward motion na yung mga bars. Diminishing na yung length ng bars, approaching zero. Zero level to eh. Moving towards the other side. Yan, falling dark green bars. Yun. Pagka ganun, added confidence na yun na ito ay pabagsak na nga. Yung nangyari dyan is sinusuportahan ito. Okay. Sa buy naman, yun, added confidence lang. You have a rising bright green bars. Wala pang transition. Layo pa oh. Dito pa nag-transition. Kaya nga, sinasabi, kung gusto mong makasigurado, doon ka sa nag-transition na. Dito. Yan, dito ka. Nag-transition na. Although malayo na siya, no? No, malayo na siya. Pero sure pa rin, no? Dito, sure na sure. Tama? Yan. So, pero dito, pwede ka nang magsimula na mag-abang. Yan. Kasi, ano na siya eh, pasok na sa requirement. Yan. Pwedeng hindi ka muna naglagay ng entry, inintay mo na mag-transition siya. Yan. Ganon din dito. Hindi ka muna naglagay ng entry, although dito ang kanyang no, tingin sa left, di ba? Yan. Inintay mo muna na mag-transition sa baba. Yun, dito yon. So, pag nung makita mo na siya, sige, banat na, sell. Dito, sigurado na yon. Yun lang yung sinasabi. Sigurado na yon. Dito kasi, yan, may mga ganun pa. Pwede hindi. Yan, lalo na dito. Yan, dito, na ano ka, nagkaroon ka ng drawdown. Nagkaroon ka ng drawdown dyan kasi biglang pumitik pababa. Yan. Okay. So, yun. Kaya sinasuggest natin, at least yan lang, 3. Or 2 ano lang, kahit nga wala muna to eh. Pero malaking tulong din to eh kasi nga higher time frame view. No? 168. Ang ginagawa ko pa dito, no?
Ang ginawa ko pa dito, nilagyan ko pa ng dalawang line yan. Isang 144. 144 is a Fibonacci number. Ayan, mahilig din ako sa Fibonacci. Fibonacci number. Tapos, yung pagitan lang nila, 144 and 168, gaano kalayo? 24, no? So, 24, 12. So, ito ay 156. Para gitna lang. Tapos, magkaiba sila ng kulay. Para to depict bullishness din, no? Bullishness. Hindi lang yun na present ko dito, but gumagamit din ako nun. But okay na yung 168 for a higher time frame view. Yan. May mga nagtatanong kasi, pwede ba sa phone yung ating 15-minute chart trading strategy? Hindi pwede kasi nga itong ating volatility bands is programmed sa MetaTrader 4. Sa MetaTrader 4 desktop laptop mo lang siya magagamit. But meron siyang napakalapit na estimation, no? Napakalapit lapit na estimation. Ang pinakamalapit niyang estimation na nakita natin is the 28 period uh, smooth moving average. Ah, yan. Smooth MA. Yan. 28 period pa rin, smooth. Pwede mong gamitin yan sa mobile phone mo. Ang wala lang doon is yung palitan ng puti at saka coral. Wala yon. So, hindi mo makikita doon kung ano na, nag-transition na ba o hindi. Yeah, but it's an approximation. It's a it's a best approximation ng ating volatility band. Okay. Then itong RSI, yan, pwede mo rin itong gamitin sa phone. Dahil pwede mo gamitin sa phone, pwede mo rin gamitin sa ating MetaTrader 4 desktop laptop. Ano ang benepisyo na gumagamit ng relative strength index? So in this case ay ito yung color blue, no? Yan ang relative strength index. Binabalot lang natin siya ng Bollinger Band. Another technical indicator, Bollinger Band. Ang usual na binabalot ng Bollinger Band ay itong mga candles, no? This is a volatility measure. Yan, another volatility measure. So, maganda silang mag-partner nung smooth MA kasi volatility ang mini-measure nga nitong Bollinger Band. Okay. So, tingnan natin. Kung paano to i-construct, yan, medyo meticuloso. May video na tayo niyan. Ang ginawa lang natin dito is yung volatility band, ito yung kulay dark olive ang sa ano to, MetaTrader 4. Parang dark gold. Tapos yung gitna, middle line is a simple moving average. Yan yung gitna nung volatility band. A simple moving average. Okay. So, kung gagamitin mo ang volatility band, ang smooth MA, ang iyong papansinin lang is una, dapat kung sell siya, nasa baba nung middle line. Yung isa. Pangalawa, yung RSI is below the 50 measure. Yun. Kasi ang 50 level sa RSI, yan ang indicator or barrier for being bullish or bearish. Pag nasa taas ng 50, bullish. Pagka nasa baba ng 50, bearish. Yun. So kaya kung nakasell ka, dapat agree ang agree ang indicator mo, ang RSI na bearish nga. So pag nag-agree sila pareho, then proceed.
no? Proceed sa sell. So yan. So kahit nga walang kulay itong white and tawag dito, walang white or transition na makikita, kita mo na dito, no? Kita mo na dito siya. Yan. Okay? Ano pa? Sabay. Paano ba yung sabay? Yun. Of course, sabay, kailangan nag-above 50 ang iyong RSI. Ayun. So pag nag-above 50 na siya, then okay na. Ang isa ring magandang tingnan sa RSI is yung pwede kang ding maglagay dito ng mga support and resistance. Kasi ang RSI is a reflection, is a close reflection of your candles, prices. Ayan. So dito, hindi mo kita yung ano na to, di ba? Transition. Kasi pag ganun siya. Pero sa RSI, kita mo siya. Ayan, kita mo na lumabas na siya sa isang resistance zone. No? Yan. Dito rin, yung kanina sa cell. No? Dito siya eh. Actually, dito pa lang. Oh, yan, oh. Ito yung inalisan niya na support level. Ayan, oh. Yung baba nito, saka yung taas nito. Yun. Gawin mo siyang rectangle. Dahil bumaba na siya doon, bumaba na siya ng support level niya. Hindi mo kita yun dito. Siguro trend line. Yan. Trend line. Pwedeng sabihin mo trend line siya. Noon. Na-break yung trend line. Yun. Pwedeng ganun yung interpretation. But ibang view meron dito sa RSI. Ayan. Katulad din saan pa ba? Ito. Ayan. Similar siya dito. Ayan o. Kita mo siya na level. No? Okay? Yan. Ano pa bang feature ng RSI? Maraming feature ang RSI. Maraming usage. Ano pa ba nandito? Yun. Ang isang feature rin ng RSI is yung squeeze. Ay sorry, hindi pala RSI yon. Bollinger Band na. Bollinger Band. Yan. Kaya ginagamit natin yung Bollinger Band na binabalot natin yung RSI para makita natin yung squeeze. Yon, yung pag approach nung bands, upper and lower bands. Pag yan ay nagsisikip, puputok yan. Ang problema, hindi niya sasabihin kung pataas o pababa. Ayun. But masisense mo naman sa chart. Yan, no? Basta ang alam mo, puputok yan. Ayan, katulad nito. Sunod. Puputok yan. Sige, dito muna tayo. Puputok yan. So, pumutok pataas, then dumire-diretso pababa. Ayan. So, may mangyayaring move, expansion ng mangyayari. Basta may squeeze, next niyan ay may expansion ng volatility. Yun. Yun ang kagandahan ng Bollinger Band. At hindi natin sinasama yung Bollinger Band sa candles. Kaya natin sinama siya sa RSI. Kasi nga ang RSI is a very, very good reflection of your candles. Sa sell, ay, sa buy. Yun. So bago nag-buy, nagkaroon ng mahabang squeeze. Ayan, mahabang squeeze. Ito, nag-ipit din dito eh. Yan o. Umipit pa rin doon bago siya pumutok. Yan. Ito, ipit. Kita nyo? Umipit bago pumutok. Yan, dito, umipit. Saan nga pumunta to? Bumagsak to eh. Ang haba hanggang ngayon, bumabagsak pa yan eh. Ayan. So yun ang kagandahan ng RSI wrapped with Bollinger Bands. Yan, pwede nyo ring gamitin na combination yan. So kung sa Pastor, phone, sige po. Pastor, ano pong setting ng RSI natin? Ayun, magandang tanong. 28 period po ang RSI. Pinareho natin dun sa RSI 28. Yung Bollinger Band po, wala lang binago dyan. As is po yan. Hindi, ang Bollinger Band is 28 din. Okay po. 28 period. Yan. Kasi nga, yun yung match, no? 28 period ito. Ito yung ating smooth, ano,
Ang second parameter ay yung width or ito yung layo nito. Anong multiplier? Ang ginagamit ko lang ay 1.618. Bakit 1.618? Sino makakasagot? Golden ratio. Fibonacci na naman. Pero ang basic niyan is 2. Wala namang problema kung 2 ang gamitin mo. Yan. Ako lang kasi ginagamit ko 1.618. Yan. 1.6. So 2.0. Sorry. Baka sabihin 20. 2 lang yan. Sa iba, no? 2. Yan ang pinaka-basic. But 28 yung period, RSI is 28. Yung middle line, para maiba lang ang kulay, no? Para maiba lang ang kulay, that is a moving average na 28 period din. Simple. Yun. Simple MA yan. SMA. Hindi yan smooth. Ito, SMA ito. SMA 28. Okay? Yan. So, itong RSI with Bollinger Band, pwede mong gamitin yan sa phone. No? Yung Simple. volatility band middle line is smooth 28 period moving average. Sa phone yon. But kung ikaw ay nasa desktop, laptop, okay lang. Same ano, volatility band na kinode natin and then the basic or predefined or comes with installation na RSI. Walang special coding na ginawa doon. Kung paano lang kinonstruct. Then, ito, stochastic oscillator. Pwede mo ring gamitin to. No? Ang stochastic oscillator ay sinasabi na best gamitin sa ranging uh, market. Pag Market. nagre-range yung price. Yun ang best niyang gamit. Okay. Pero meron din siyang gamit sa trending. Kailangan medyo alam mo lang kung paano mo siya interpret. No? So ito ang ating stochastic oscillator. Ang ginamit natin dito ay 14 period, which is half nung 28. 28. Ayan. Which is, yun yung sa tatluhan, di ba? Kunin mo yung half. Yan. So, yun lang naman. May konting consistency lang. So, ang gamit nito, tingnan natin. Yan. So, ang gamit nito ay uh, aabangan lang natin kung na-reach na yung mga extremes. Yan. Yan lang yung, dyan tayo kumbaga dyan yung ating mga decision markers. So once na na-reach mo yung extreme, ito kasi ay sinasabi na overbought. No? Overbought. Yun ang pinaka definition. Textbook definition. Overbought. Pag sinabing overbought, mag-abang ka na mag-sell. Ayun. Which is, yun naman nga ang nangyari. Nung ma-overbought at bumaba siya doon sa region na yon, yan, bumababa na rin siya. Yan. Bumababa na rin siya. Ayun. Hanggang sa umabot siya sa level na to, 2010. No, 2010. Ito ay 8090. No, 8090 region. Ito ay 2010. Ang sinasabi naman dito ay oversold. Yun. At dito madalas magkaroon ng problema sa interpretation. Dahil nga nag-oversold na, in-expect mo, pag yan ay nag-dip o pumasok dun sa region at yan ay bumalik, then mag-buy ka na. Yun ang textbook definition. In practice, hindi siya nangyayari. Hindi siya nangyayari. At yun ang isi-share ko sa inyo. No? Um, paano siya, anong nangyari. So dito, umangat siya pero bumalik uli siya. Tapos nagstay siya doon sa baba. Which is,
oversold na, it stays oversold, no? Walang pakialam yan dun sa textbook definition na dapat ano na yan, babalik na. Hindi yan, no? Yun. At dito madalas na fake out. Yan. Ang ang combination interpretation nito is yun nga, pag nakita mo to at nandun siya sa region na to, no? Yan, bumaba na siya sa region na yon. Ayan. Ibig sabihin nun, active ang cell. Kahit yan ay bumalik pa, para mabali yung iyong cell mode, no? Is dapat bumalik siya dun sa overbought area. Yan. Pero meron pa yung caveat, no? Meron pa yung caveat. Kasi nga dito, yan oh, nangyayari pa rin yung ano to eh, sell mode pa rin siya. Yan, yung ating volatility. Below pa siya sa 28 eh. Oh, yes. Ito. Yun. So kahit na bumalik siya diyan at hindi niya na break ito. Yan, walang breakage na nangyari. Sell mode ka pa rin. Ayun. Kailan nagiging sell mode? Of course, pag nakita mo to and nag-dip na siya. Ayun. Sa oversold region. Yun. Pagka nakita mo yon, huwag ka muna mag-buy. Huwag mo i-disregard mo yung textbook definition. Sell mode ka pa rin diyan. Bumalik, hindi tumama doon, hindi na break, then kahit na sabihin na overbought na yan, oh, yun, sell mode. Tama, mag-sell ka pa rin. Kasi nga, overbought na eh. Yan. So, lalo na to, bumalik pa. Oh, na-confirm na, sell mode ka pa rin. Oh, umakyat, oh, hindi pa rin nabe-break. Yun, dito na na-break. Yan. Kaya lang, nung ma-break siya, ito yung maganda, no? Nung ma-break siya, bumaba yung ano eh, bumaba sa overbought. Kaya, kung gagamitin mo yung definition, hindi ka mag-entry. Kasi sinasabi nung stochastic, pababa yan. Which is true. Nangyari nga, hindi siya nagtuloy-tuloy. Bumaba pa siya. Ayun. Dito, yan. Try natin. Yan. Dito siya muling bumalik. Yan. Sa area na to. Ayun. Nag-over nga siya sa region eh. Yun. Nung mangyari yon, white, di ba? Bullish candle. Ayun. So buy ka dyan. Yan ang magandang Kas, buy. Kasi, kaso, Pastor, in contrary din sa stochastic natin kasi nasa overbought siya eh. yun nga po sir. Wala sa textbook definition yon. Kung susundin mo ang textbook definition, huwag kang magbabay kasi overbought na eh. Hindi nga po. Yun yung sinasabi natin. Once na pinasok niya ang region at nag confirm ang iyong volatility band, yun. Ito kasi ay oversold, sell ka pa rin. Ito ay overbought, buy ka pa rin. Hanggat hindi yan pumapalo, bumababa dun sa oversold level, yung interpretation mo dito, initially, it holds true. Kahit na bumaba ito, yan. Katulad nito, yung mga pangyayaring ito, yan, bumaba, hold mo lang. Bababa lang siya. Yan oh, nagta-transition lang siya. Pero in general, uptrend pa rin po. Yun po yun, sir. Yan. So yun yung wala sa textbook. Sa textbook kasi, pag pumunta nga sa oversold, oh, maghanda ka na mag-buy. Pag pumunta sa overbought, maghanda ka na mag-buy. Sell. Ayun. Ay, Yun po yung okay pala. sinasabi Okay natin pala, na, Pastor. Okay pala apa, kasi dito pala sa may left side, na-reach na yung ano eh, yung region na oversold. So yung tendency talaga magbabayin pala talaga. Copy po, copy. apa. Yan. Thank you po. Yan. Now, so ito yung summary. Kung ikaw ay naka-desktop, volatility bands, dynamic entry, pero kung naka-mobile app ka, smooth moving average, and then MACD ang gamitin mo.
instead of dynamic entry. Yan. Kasi ang dynamic entry, MACD naman ang basis niyan. Iba lang ang computation. Iba lang ang ginagamit dito. Sa MACD kasi is exponential moving average, no? Exponential moving average ang kanyang basis. Hindi mo mababago 'yon. Sa dynamic entry, ito ay smooth ang ginamit niya na method. No? Smooth siya. Which is in relation sa volatility band. Yung ating middle line is smooth 'yon. No? Smooth 'yon. Yan. Kaya medyo may, dahil nga pinrogram natin to, may konting consistency. But this is the closest thing, no, sa mobile app para sa ating mga walang access sa laptop. Ito naman pareho lang. Basic. Wala tayong pinrogram dyan. Kung anong basic na meron sa desktop, sa mobile app, pareho lang. Magagawa natin yan. Okay. So, 8:03 na, but kailangan ko i-introduce to uh, trend shift, no? So yung trend shift, additional view indicator siya na magsasabi sa iyo na potential mag-shift na yung trend. Yan. Minsan it goes ahead of the volatility band, minsan halos sabay sila. Yan. Okay, paano ba 'yan? So tingnan natin. Ito yung sinasabi ko sa inyong tatlong lines. Hindi pala nakalagay. Yun. So dito, ang pinag-compare ko lang ay yung ating volatility bands, tapos yung stochastic para ma-strengthen yung idea tungkol sa stochastic. Ayan. So yung ating trend shift na indicator is specific for 15-minute lang. No. Talagang pang 15-minute time frame lang to. Okay? So pag ginamit mo, inilipat mo sa ibang time frame, hindi siya magdi-display. Sa 15-minute time frame lang siya magdi-display. Ang kagandahan sa kanya as observed, no? As per initial observation, 'yon. So dito nag-transition yung 28 period natin from coral to white. Tapos may bullish candle. Ayan. So buy. Tama, buy 'yon. Then ang stochastic natin nasa overbought territory. Ayan. Hindi yung textbook basta sinabi mong nasa overbought, buying ang mga traders. Yan. Okay. At ang sabi nga Buy a natin, position. once na-enter mo yan, hanggat hindi niya pinapasok ang level. Yan Result. dito. Dito ay kung titingnan natin, nag-dip siya, ang lapit-lapit na. Nagpalit pa nga yung nagpalit pa yung shift natin, no? Trend shift. Pero tuloy pa rin ang pagtaas niya later on. Ano, tumuloy pa rin siya pataas. Kasi nga hindi pa siya nagta-touch. Kailan siya nag-fall? Ayun, nung mag-touch siya at nagpakita na yung um, nagpakita na yung coral middle line. Doon lang siya bumagsak. Ayun, yun yung sinasabi natin na isang gamit ng stochastic. Yan. At itong ating trend shift indicator, as long as nakikita mo yan na blue, ano yan, uptrend. As long as nakikita mo na blue, uptrend yan. Tapos, yung level na yan, yan ang potential shift level. Meaning, pag yan ay violate, nag-close below, yon. Kaya ito nagpalit nag-shift siya. Naging coral, naging nandun na sa taas, lumipat sa taas. Naging iba ng kulay.
Yun. Kasi nga, na-violate dito. Yun. Pero, ganun pa man, yun, makakatulong na hindi pa pumasok ang stochastic mo sa level ng oversold. At the same time, kung ginagamitan mo ng dynamic entry, wala pa rin eh. Hindi pa rin bumababa. Ayan. So, intayin mo, bumababa. Potential, kaya nga sinasabi natin, potential na mag-shift ng trend. Pero after some time, wala, nakip yung trend. Yan. At naibalik, no? Naibalik. Yan. Tumuloy na pagtaas. Yan. At yun nga, nag-overbought pa rin. Ang ibig sabihin lang kasi talaga nung nag-overbought is maraming interested bumili. Yan. At a higher price. At a higher price. Kaya siya napupush up ang prices. Ayun. So nung bumaba na siya sa oversold level, no? Marami na ang convinced na mag-sell o mag-sell naman. Ibaba na natin ang price. At nagpakita na si uli yung ating ah, trend shift. Yan. So the trend is shifting. Kailangan lang mag-confirm ang iba mong mga indicators. So yon. So dito, yun, doon unang nakita sa tapat nun talagang bumaba pa siya. Kaya convince ka na selling tayo, wag kang magbabay. Yan, hindi siya textbook definition ng stochastic. Okay? Anong sumunod na nangyari? Tingnan natin. Saan ba yun? Ayan, dito yan eh. Selling. Tapos, yun, no, na-violate. Yun, ito yun, oh. Na-violate, no? Na-violate. Pero hindi pa nga lumalampas doon. Okay? The next na violation ay dito. Yan. Kaya, posible na yan ay talagang kasi pumasok uli eh. No, pumasok dito. So, ibig sabihin, galing sa Oversold region. oversold, bumalik sa overbought. Yun. So, ito na yung mindset mo ngayon. Magbabay ako. Yan, magbabay ako. Sumunod si ah, trend shift. Ito ang iyong, kumbaga, ito yung sinasabi ni trend shift, nagpalit na ng trend. Potential, ayun, nagpalit na kasi nga na-violate na yung level na to eh. Ito, na-violate na. Ito na yung next mong iba-violate. Kung yan ay magko-close below that, babalik yan sa sell. Yan. So hanggat hindi yan nagko-close dyan, may pag-asa ka na pataas yan. Yan. At sinuportahan ka dito. Yan, dito. Sinuportahan ka nung ating middle line, volatility line, stochastic up, sinuportahan nung dynamic entry. Kaya, tapos ito, blue. No, buy ka lang dyan. Yan. Buy ka lang. Yun. Dito na siya na-violate. At again, napakaganda ng pasok ni ni stochastic. Yun. Pag nagsabayan, lumabas to, sell. Yun, kahit na yan ipataas. No, sell mode ka dyan. Yun. At sell mode ka until ma-violate ito. Yun. Yun ang isang gamit ng tawag dito ng trend shift natin. So itong level na to, ito yung level na kung saan dapat ma-violate para mag-shift ng trend. It turns out, pinuntahan siya pero hindi na-violate eh. Hindi na-close above. Kaya sell pa rin tayo. Yun. Kahit na may ganito. Yun. Yan. Kaya sell mode ka pa rin dito. Magpapalit ka na lang pag na-violate na yung trend shift. Na-violate doon. Nagpalit, di ba? From red, naging blue. Yun. Tingnan natin. Ano mga sumunod na pangyayari. Ito kaninang hapon lang dito. Ito yung kagabi. Tama. Kung nakita niyo yung message ko kayo. Yan, sabi ko, di ba, dito. Ito yun eh. Ito yun. Tagal ko inantay bago umangat. Pero naka 100 pips yan ha. Naka 100 pips. Yan. Ito yung nakita ko na candle. White kasi yan eh.
Kaya sabi ko potential uptrend. Yun, potential uptrend na kasi na-violate na uptrend to. O, kung sinunod nyo yun, kumita kayo dyan, 100 pips yan. Pero syempre, madaling araw na yan. Sino pa nagtitrade niyan? Ayan. Tapos ito yung kaninang mga bandang alas 12 yata to. Hindi, 10, 11, ganyan. Ayan. So, nung lumabas to, sell. Pero syempre, nagkaroon ng drawdown. Ayan. Confident ka. Bakit ka confident? Kasi, yun no, hindi man lang siya pumasok doon sa region na yun. Kasi hindi siya pumasok. Kahit yan ay tumaas, hindi na violate. Kahit yan ay tumaas, sell pa rin. Pwede kang, di ba nag-sell ka dito. Dagdag ka ng entries dyan. Dagdag ka ng entries na sell. Yun. Pagbaba niya, hanggang ngayon bumaba eh. Laki pa nga ng binaba eh. Anyways, okay yan. Ayan. So ito yung ating additional, again, indicators, second help mo. No? Deciding sa pagtitrade. Manually. Yan. Kung merong magaling mag-automate, kaya nyong i-program yan, yan, do so. Gawin nyo na. Yun lang yung rules, basically. Nung stochastic, itong trend shift indicator natin. But of course, para ma-program nyo yan, kailangan yung hingin yung trend shift indicator. Kasi yan yung pinogram natin. No? At ito ay sa 15-minute chart trading. 15-minute chart time frame lamang natin gagawin. Okay? So, magse-send ako ng update nung trend shift indicator kasi yung naibigay ko before ay iba na sa ni-refine ko pa kasi nung kailan ko ba binigay yun? 23? Tama ba? 23 ko binigay yun eh. Yan. Ang ginagawa ko kasi nun parang isang line na mahaba. Yan. Isang line na mahaba. Ayun. Yun yung hinahanap ko dun eh. Para masabi na yun talaga yung shift in trend. Yan. Pero hindi. Inano ko na lang. Nireprogram ko. Same concept din naman. Once na na-hit siya, yan, na-hit, nag-shift na ng trend. No? Okay? Pa-email na lang po. Yung mga interested lang. Hindi natin basta sinesend out kasi garbage lang yan sa mga hindi naman interested. Yung interested lang, pa-email na lang po ang itp.tiknil@gmail.com and hopefully this will suffice sa ating trading trading activities. Especially yung pag-identify ng entry. Ang kinukuha kasi natin, makasabay tayo dun sa initial. Kasi pag nakasabay tayo sa initial trend, ang saya, di ba? The trend is your friend. The trend is your friend. Yun. Gaano man kalaki. Napakadali ng pag-generate ng profit. Basta nasabayan mo yung trend. Yan lang yung idea behind that. May questions po ba so far? Recorded po ito sa ating Insight Edge Learning Center Facebook page. Although may policy si Facebook na after 30 days i-delete na. So ililipat natin to sa ating YouTube account. Yan. So kaya keep in touch. No? Yung atin pong dynamic entry, may tanong po dito si Sir Leo. Ang dynamic entry po natin is 9:28:56. Yun, yung 28 being matched dun sa 28 ng volatility band. Yung 56 is twice or yung 28 kasi is half ng 56. Tapos yung 9 times 6 is 54. Ayun. 9 times kasi dapat 6 times to eh. 54 lang. Para masatisfy yung 28, yung half naman 56. Yun. But pwede rin naman 54, no?
54 ay 54 and 56 very close to a Fibonacci number. Ang Fibonacci number naman ay 55. 55 ang Fibonacci number. 9 is close to the Fibonacci number 8. Kaya okay din. So, ang sa atin, may basis sana yung mga parameters natin. Yun lang naman. Kaya natin ina-align itong mga ito. Hopefully, ito na yung tumagal na itong set of ano na to, maging stable na itong mga ano natin na to na indicators. Once na maging stable sila, by stable meaning mas malaki ang profitability natin. Ang next step na natin ay i-compile na sila into an automated trading. Ayun. Kasi nagamit na natin ng matagal-tagal, no? Compile na natin into automated trading, then yun, pagka may automated trading na tayo based dun sa ating 15-minute chart trading strategy, hayahay na ang buhay. Pasok lang ng pasok ng profit. Pero alam natin ang basis. Pagka minanual natin, alam natin gawin. Yun ang iba natin sa ibang nagbibigay ng automated trading. Kasi yung automated trading nila, sila lang may alam kung paano nagtitrade yung account, yung kanilang bot. Tayo, walang bot, magagawa natin mag-trade kasi sinimulan natin sa manual bago natin in-automate. Yan, yun yung ano natin. Tsaka hopefully, no? Kaya pag-pray natin. Okay? Meron pa po bang tanong? We can close the session with a prayer. Thank you po for coming. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat po sa knowledge and opportunity, Panginoon, na ma-strengthen ang aming forex trading business. May these new discoveries, Lord, help us be more profitable sa aming trading, Panginoon God, at ma-enjoy namin ang business na to. Alam namin, Panginoon, ang iyong plano ay maganap sa buhay namin. Nawa, Panginoon, ay ang forex trading business na to ay isa sa mga pinagkakaloob mo sa amin. Matutunan namin talaga, mag-grasp namin at sa feedback, tulungan ng bawat isa, magawa namin ang tama at nasa tama, Panginoon God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na may sumira ng concept ng forex trading, Panginoon God, as a business. Sawayin mo, Panginoon, ang mga ganong kaisipan in Jesus' name. At para sa iyong kapurihan, Panginoon God, maging magandang patotoo ang forex trading journey namin, ang forex trading business namin sa iba upang at some point in their life ay i-consider nila rin na mag-business ng forex trading upang maranasan din nila ang benefits na pinagkakalob ng forex trading business, Panginoon God. Pagpalain mo, Panginoon, ang Tikmil, ang business ng Tikmil, ang aming country manager, Lord, si Ma'am Sally, ang kanyang team, Lord God, sa Philippines, ang aming partnership, Panginoon God, at ang community na patuloy na nagbibigay ng inspirasyon upang mapanatiling maganda ang kaisipan patungkol sa forex trading, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, bawat isang umattend, abutin mo ang kanilang pangailangan, Panginoon, at anuman ang kanilang challenges ngayon sa pinagdaraanan nila, I pray, Panginoon God, na ang iyong makapangyarihang kamay ay tumulong sa kanila. Give them wisdom, give them the courage, give them the power of the Holy Spirit upang mapagtagumpayan ang anumang struggles nila sa buhay, Panginoon God. Ang mga pangangatawan nila, kalusugan ay iyo, Panginoon God. Pakaayusin, pagalingin ang mga karamdaman, itama ang mga nasirang bahagi ng katawan. In Jesus' name, kayo, Panginoon, ang makapangyarihan naming Diyos at umaasa kami sa inyong tulong, Panginoon God. Even, Lord, sa implementation ng mga natutunan namin ngayon, kayo lang, Panginoon God, makakapagbigay sa amin ng tamang uh, knowledge, Panginoon God. And we commit to you, Panginoon. We want to give you praise and we want to glorify your name sa lahat ng aming ginagawa.
And one of these is the forex trading business, Panginoon God. Purihin ka, O Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Hesus. Tinatanggap namin ang iyong tugon at pagpapala sa amin. Amen. 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 God bless po. See you Thank you on, po, ano ba? Pastor. Thank you rin po, Tuesday. Ay, Thursday pala, this Thursday, para sa ating mga beginners. God bless po. Close ko na po yung call. Thank you po, Coach. Thank you, thank you.